Ang usapin ng baril ay parating matunog sa mga Pilipino. At bakit hindi? Ang Pilipino mahilig sa mga pelikulang Mala Rambo o Mala Lito Lapid. At sa totoong buhay, maraming Pilipino pa rin ang nabubuhay sa anino ng mga baril. Sa pag-aaral po ng grupong International Alert, mas marami pa ang illegal na baril sa Pilipinas kaysa sa legal na baril. Toong 2014 daw, merong tinatayang 3.9 million firearms sa buong bansa. Pero sa bilang na yan, wala pa sa kalahati or 1.7 million ang rehistrado. 2.1 million na baril daw ang tinatawag na loose firearms o hawak ng kung sino-sino at wala pong papeles. Pero kailangan pong i-emphasize na mga estimate lamang ito dahil paano mo nga naman bibilangin ang mga baril na hindi rehistrado. Ito pa, ang bilang po ng mga illegal na baril 4 na beses mas marami kaysa sa baril na hawak ng Estado o yung AFP at ng PNP. Kailangan ding banggitin na malamang sa hindi, mas marami pa riyan ang mga illegal na baril na hindi lamang didisplay sa publiko. Ayon pa mismo kay PNP Chief Benjamin Acorda, noong 2023 may higit kalahating milyong lisensyadong baril ang hindi na-renew ng kanilang mga may-ari. Ibig pong sabihin, mga loose firearms na rin ito ngayon. Sa madaling sabi, alam naman natin na matagal na tayong may malaking problema pagdating po sa mga baril. Sa bagong patakaran ng PNP, ang mga sibilyan ay maaari na pong magmay-ari ng mga rifle na may kalibre hanggang 7.62 mm. Basta't hindi po ito pwedeng full automatic na parang machine gun. Malaking pagbabago po yan sa polisiya. Sa ilalim kasi ng implementing rules ng RA 10591, ang pwede lamang magmay-ari ng natawag na light weapons o mga baril na hanggang kalibre 7.62 ay ang AFP, PNP at yung mga state forces. Para sa mga ordinaryong sibilyan, pwede lang sila magmay-ari ng natawag na small arms o mga rifle, pistols at shotguns na pang individual use at hindi po pwedeng mag-full automatic. Kaya't ang pagpayag ng PNP na magmay-ari ang mga sibilyan ng rifleng may 7.62 caliber ay malaking bagay na. Ang 7.62 mm kasi ay balang ginagamit ng mga baril gaya po ng M14. Gaano ba kalakas yan? Ito na lang po. Madalas po natin nakikitang gamit-gamit yan ng mga rebelde, mga private armed groups at pati na rin mga CAFGU. Ang balang 7.62 kasi ay malaki at mabigat na bala o kaya ay high-powered na cartridge na sa matagal na panahon ay nagamit para sa mga sniper rifles. Kung tutusin, napakahigpit po ng patakaran sa pagmamay-ari ng mga baril. Sa RA 10591, ang daming rekisitos para makabili ng baril. Kailangan mong patunayan na ikaw ay gainfully employed at kailangan mong pa mag-submit ng income tax return. May clearance po galing sa PNP, galing sa korte, at meron pang psychiatric exam. Meron pang drug test. Hindi ka rin pwedeng na-convict dahil sa moral turpitude o merong pending criminal case. Pero sa kabila nito, parang marami pa rin mga nabigyan ng lisensya na parang hindi dapat. Kaya't ang pangamba po ng ilan ay kung masasabayan ba itong pagluluwag ng polisiya sa baril ng mas masinop at mas matinong paglilisensya sa mga gustong bumili ng mas malakas pa na baril. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.